Ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. Zero. But alam ko, ang daming gustong tumulong, ayaw nang tanggapin eh. Noon pa. Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan eh. Sabi nung ibang sa simbahan, ayaw namin, di ba na si BBM. Titisin na namin kaysa si Inday Sara dahil sa EJK. Yan ang feeling ko unfair. Di ba? Dapat, una, i-judge nyo si Inday Sara. May 6 years siya na naging mayor, nakita niyo yung performance niya. Pangalawa, magsalitay ninyo. Ito bang taong to talagang EJK? Hindi. Sabi lang kasi ganito daw, nagagalit. Nako, kung naabot nila si GMA kung paano magalit noon, ibang klase magalit. Pero hindi to yung pang-api. Trabaho. Pero nagagalit. Wala namang perpektong presidente. Wala namang perpektong tao. Lahat may kainaan. Pero, ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. Zero. But alam ko, ang daming gustong tumulong, ayaw nang tanggapin eh. Noon pa. Noon pa nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan eh. Pero ang daming bintang sa kanya, kung napakaraming bintang sa kanya na eto, katulad nga lang halimbawa ng confidential funds. At sinasabi mo na hindi nga siya tumatanggap ng ng tulong mula sa mga malalaking tao o ibang personalidad. So ito ba ay katulad din ng ang pananaw mo ba ay katulad din ng pananaw ng iba na ito ay malaking pamumulitika sa kanya? Alam mo, yung 125 million, and doon sa programa nakita ko kung paano lumabas yung issue eh. Doon ko nalinawan. Pero, yung una nilang nilabas yung 125 million, natatawa na ako. Bakit? Buksan nyo ngayon yung COA report, makikita nyo sa Google, DPWH, 100 billion unliquidated. Yes. DOH, siguro mga 60 billion unliquidated. Tingnan nyo lahat ng department. DSWD, ilang billion? Sino tingin ninyo yung pinaka-honest na kabinete? Assume na natin. O pinaka-walang pera na ahensya. Anong tingin ninyo yung ahensya pinaka-walang pera? Buksan nyo COA report. Unliquidated. Office of the President, ang laki ng unliquidated na funds. Nabanggit na Inday ito. Ilan ba? Billion? 4.2 ata. 4.5 Ay, yung billion. Hindi, yan yung confidential niya. Confidential. Okay, yung explanation kasi dyan, 4.5 billion yung confidential ni BBM. Pag kinompute mo na 365 days, that's 12 million a day. Sarap. Yung kay Inday sabi na 11 million, nagalit sila, di ba? 11 million. Pero kung wala namang na-deliver, itong nabanggit tong 18K na na-deliver kay BP Sara, kahit minsan, Wala. kahit donation, Wala. kahit envelope, Wala. Alam mo kung bakit wala? Kasi from day one, pinlano na nila na yariin si Inday Sara. Kaya walang pondo doon kung hindi yung pondo pang-impeach kay Inday Sara, pang ganito kay Inday Sara. Yun ang nangyari. And again, magkakampi kami ni Inday Sara at ni BBM. Diba? Magkakasama yung kampanya, magkakatulong-tulong. In fact, ang usapan pa nga nun dahil si BBM ang nakapula and ako yung tumatakbo mayor, ako din ang nakapula. Yung kasama ko naman, si Winnie Castelo, ang naka-green. Parang tinatamden din doon. But ang hindi ko matanggap nung unang ginigiban na si Inday Sara at nung lumabas na si Saldico, biruin mo, 125 million, isang delivery lang kay BBM, ubos. Pera kagad eh. Yung kay Inday Sara, budget, 125 million. Ito sa kanila, pera kagad. Magkano bang isang kilong Ang isang kilo daw, sabi pa ito ng mga sundalo, 1 million. Hindi, isang kilong pulburon. Hindi ko na alam yan. pero kung dapat pala, isa ka sa humingi ng dispensa sa taong bayan. Dati pa. Kinampanya mo, nakahingi ka na. Humingi na akong dispensa. Patawarin na natin siguro. Hindi, pero ito, ikwento ko lang yung kwento ni BP Sara Duterte. Kung talaga siya mukhang pera at mukhang ganin sa kapangyarihan, hindi na sana siya nag-resign as DepEd Secretary. Kasi yun lang ang pumipigil sa kanya for impeachment. Dahil ang pangit nga naman daw, sabi niya, tignan, kung DepEd Secretary ako, tas i-impeach ako nung sarili kong gobyerno. Nasa administrasyon pa siya. Pero sabi niya, mas gusto niyang ma-impeach kesa, o labanan ng impeachment kesa sa tumanggap. Dahil doon pa lang nung may pinipirmahan na siya
pinapapirma sa kanya, ayaw niya. At yun ang naging parang trigger point na impeach na natin yan kasi hindi nakikisama, hindi tumatanggap. No, yun ang matindi Ako doon. naman, sorry, ngayon ko lang kukunin yung pagkakataon. Nagpapasalamat din ako kay VP Inday doon sa pagbati niya sa Marines, no, yung mga sundalo. Tapos, yun nga, sabi niya, ba't hindi pinapaniwalaan? Kasi nagpapasalamat din ako dahil, of course, in-expect ko talaga na maraming magsalita in support of the Marines. Pero wala eh. At least si VP Inday, nagsalita rin siya na pagtulong. No? Sabi niya, di ba, pakinggan niyo yan, imbestigahan niyo yung mga sinabi. Pero in fairness din, sinabi rin ni VP na hindi niya kilala talaga ni isa doon sa mga nagsalita. Kasi ako nga, kilala ko si VP Inday. Magmula nun, hindi ko pa siya nakikita eh. Hindi ko siya nakakausap. Sasabihin, nag-usap kami ngayon? Wala. Hindi ko siya nakakausap, hindi ko siya nakikita. At siguro sa sitwasyon ngayon, ako pa iiwas muna sa kanya. Kasi baka pagbintangan pa siya eh. Di ba? Oo.